Dr. Mike, ano itong pag-aaral na ginawa ng UP Manila? Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa antimicrobial resistance. Isang uri ng concern, lalo na sa health. Dahil sa tinitignan ng mga eksperto na sa 2050, maaring ang antimicrobial resistance na ang magiging dahilan. Kaya lalong lalala ang mga sakit ng ating mga kababayan na maaring magkaroon na tayo ng hirap gamutin ang mga common na infeksyon. At ito'y nagbubunga dahil sa maling paggamit ng antibiotics. Alright. At naririto si Dr. Dairit para nga By 2050? At lumalago na yan mga ngayon. 35 years from now? O May mga 25 years from now? Yeah. Bago si Dr. Dairit, ano itong antimicrobial resistance? Para sa ordinaryong mga kababayan natin, anong ibig sabihin nito? Hindi ba tayo kapag may sakit, may infeksyon, umiinom. umuubo ka, na meron sabing gano'n, bakterya yung ubo mo. Ikaw ay bibigyan ng antibiotics. Okay. Kadalasan, ang antibiotics ay natatapos natin 7 araw o kung ilan mang araw ang pag-inom niyan. Subalit meron ding mga tao na iinom ng antibiotics kahit hindi kailangan. At hindi lang naman talaga sa pag-inom ng gamot nagkakaroon yan. Meron din tayong mga sa One Health na konsepto, ibig sabihin totality, animal, humans, environment, maaring ang ating antibiotic usage ay sa mga hayop, sa poultry, sa mga babuyan. So, uminom ka ng gamot O kaya yung mga ng mali. uminom ka ng gamot na mali o kaya yung paligid mo. Kasi yung mga pagbigay ng antibiotics binibigyan sa mga manok. Oh. 'Di ba? Kaya nga ngayon inilalahad na no antibiotic chicken. Halimbawa, Okay. di So, ba? nakukuha mo yan doon sa manok na kinakain mo. O kaya Sa dun baboy na kinakain mo. o kaya dun sa feeds. Sa feed. Sa feeds na napupunta sa tubig, napupunta sa ating mga river, o kaya na-eliminate ang mga bakterya na kayang patayin ng mga antibiotics na yon. Okay. Yung isang paraan, by sheer ignorance, uminom siya. Uminom ka. Nang walang, therefore mali. Mali. As a consequence, kung ano ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, nakakainom ka o nakakain ka na mayroong antibiotic. In the process, as a consequence, parang ano nangyari sa katawan mo? Parang may resistant ka na. Natitira yung mga resistant na bakterya. And therefore, kapag ka uminom ka na ngayon ng antibiotic, Dahil ikaw wala ay may nang sakit epekto. Tama. Wala nang effect. And you're saying by 2050, posibleng mangyari yan at baka maging widespread, and therefore yung antibiotics na iinumin natin may malaki ng problema. Tama. Dahil mabagal mag-develop ng gamot. Pero mag-develop ng antimicrobial resistant strain ng mga bakterya ay napakabilis. Alright, punta na tayo sa pag-aaral ni Professor Gigi Dairit. Siya ho ay isang scientist katulad ni Dr. Mike. Kapag ka tinagurian kang scientist, ang ibig sabihin niya ay gumawa ka ng pananaliksik. Hindi lang simpleng pananaliksik, itong pananaliksik mo ay ipinublish sa isang kilalang journal na universally accepted ng buong mundo. At hindi lang ito na i-research ninyo at hindi lang ito na i-publish, ito ay na-i-present ninyo sa isang forum kung saan mga scientists din ang nandoon. Noong 2024 to 2025, nagkaroon po tayo ng 2 klase ng pagsasaliksik, no? Ang isa po ay ang pagdetekta o pagdetection po ng AMR na binabanggit po natin kanina sa mga palamig. Yung mga simple pong iniinom natin na yung mga sagot gulaman, buko juice, at marami pa pong naglitawan na mga prutas o gulay na ginagawang juice. Dito po na-detect po natin na may presence po ng mga antimicrobial resistant bacteria na binabanggit natin. At ang pangalawa pong pag-aaral ay meron po tayong ginawang survey dito sa mga handlers po, food vendors, food handlers ng mga ready-to-eat na pagkain na available po sa street natin. So hindi lang ito sa palamig. Hindi lang po sa palamig. Pati yung mga kakanin. Yes po, yung mga madali pong kainin. Gaya po ng Kwek-kwek. mga sausawan po. Sausawan. Yung mga gulay at prutas po na ginagawa po nating salad. Okay? Yung mga seafood po na kilawin, madalas nating kinakain ng hilaw at hindi na po natin kailangang lutuin. Yung mga karne po na
poultry, chicken na hindi po naiproseso at naluto ng tama. So dito po sa sa findings po ng aming pag-aaral, nakakita po tayo ng presensya ng AMR. At bukod po dito sa AMR na binabanggit natin na bacteria, antimicrobial resistant, na bacteria at genes. Ano pong ibig sabihin nito? Na pagka po nakain po natin o kontaminado ang nakain po natin o nainom, ay posible pong magtagal po sa ating sikmura, pwede po magkaroon ng pagtatae, pagdudumi, okay? At yan po ay lalapit po tayo, dudulog tayo sa ating mga doktor at bibigyan po tayo ng gamot. At nabanggit po ni Chancellor T kanina na ito po ay hindi po simpleng gamutan lang dahil nagkakaroon po sila ng mga posibilidad na mag-mutate. Nagiging agresibo po sila na kaya nilang pababain ang epekto ng antibiotics. Okay, pwede pong pababain o pwedeng pawalang bisa yung mga ginagamit nating ordinaryo or binibigay ng doktor na ordinaryong gamot. Yung bisa pala ng gamot, na, halimbawa, ire-reseta ng doktor, ng maayos naman, nababawasan yung efficacy. Yes po. Sa English ba efficacy? Yeah, Yung, Tama po. Sa salitang kalsada. Bisa. Pero ako, ang ginagamit ko, humihina ang kamandag. Pero bisa ang pinaka-importante dyan. Bisa, Yes po. okay. Opo. Dito po sa pag-aaral na to, sa dalawa pong pag-aaral, nakita po natin na meron pong presensya, no? Dahil po, posible po sa mga maling pag-handle, paghahawak ng mga pagproseso ng mga ready-to-eat food. Gusto kong malaman ilang respondents saan nyo kinuha para ma-visualize ang mga nakikinig at nanonood sa atin. Opo. Ano yung environment na pinagkunan ninyo ng mga samples ng pinag-aralan ninyo? Okay, maganda po nating mapag-usapan yung pagkakataon na maimbitahan po natin ang mga vendors po, food handlers, sa iba't ibang market stalls po dito sa Maynila, Kamaynilaan. So naimbitahan po natin sila at nagkakaroon po ng pagkakataon na makapanayam din po natin sila. Kinuha po natin ang kanilang KAP, yung kanilang kaalaman, ang kanilang gawi, at ang kanilang attitude towards dun sa pagtitinda. Pagpoprocess. Opo, sa pagpoprocess. Tapos pagbebenta. Yes po. Paano yung proseso? Itong 12 palamig vending stalls sa Tondo. Be specific na ako, sa Tondo. Swinab ninyo. Lahat, everyone is familiar of swab. No? Noong panahon ng pandemic, lahat nagsaswab. Ang ginawa ninyo ay swinab ninyo yung cup, yung baso, yung tubig. Kumuha kayo ng sample ng tubig, ng ice, ng beverages na inahalo. Pati yung kamay. Yes po. Tinest ninyo at that particular moment, and that happened in 2024. Tapos lumitaw sa ilan palamig vendors ang 12? 12 po na palamig vendors po yan. Lahat ba yon ay nakakitaan ng AMR? Opo. No. Meron po tayong nakakitaan. So which means 100%. Opo, 100% sample. po ng bawat stalls po ay meron po ng samples. At gusto nyo po bang malaman kung ano po ang may pinakamataas Okay. na mikrobyo Yes. na present sa mga samples po nakuhanan natin? Bukod po sa hand swab ng So, madumi vendors, yung kamay. madumi po ang kamay. Kasi yun ang pagkuha niya ng 20 pesos, ng 10 pesos, ng barya. ng barya. Yun din ang pangkuha niya ng iba ng pera at panukli. Yun din po ang pangkanaw niya. Yun yung pangkuha niya ng tubig. Pagkuha niya ng tubig para Tapos yung inumin po. ibibigay niya ngayon, yung cup na yon contaminated na. Bukod po sa Iinumin cup, ngayon. ang may pinakamataas po ay ang yellow. Ang objective natin ay hindi para i-discourage yung mga kababayan natin na magtinda ng sa palamig. Ang objective natin ay maging aware sila at maging aware ang mga mamimili kung ano yung mga dapat na paghahanda para ligtas din naman nakainin at inumin yung mga ibinebenta sa kalsada. Yun ang objective natin, sapagkat kung hindi tayo magiging matalino, magiging responsable sa gawain ito, ay magiging widespread ang public health concern natin hanggang sa dumating sa punto na sinasabi kanina ni Dr. Mike T. na baka by 2020, yung mga kinapitan ng mayroon ng resistance sa bakterya ay mahirap nang gamutin sapagkat number one, baka
babagal, hihina ang bisa ng ang kamandag o ang bisa ng gamot. Doc Mike, immediately ang nang naiisip niyong impact nito. Una, ito ay isang preventable o may iwasan na problema. Halimbawa, yung mga pagkakaroon ng diarrhea, ng mga pneumonia na galing nga dun sa Klebsiella pneumoniae at saka E. coli. No, yan yung mga bakterya. Unang-una kailangan na isipin, may nakitang bakterya. Bago pa yung AMR, may bakterya. Pangalawa, yung bakterya na yan ay masyadong matapang at hindi kayang labanan ng kamandag ng antibiotic. So, ang dapat natin gawin ay siguraduhin na nakapag-training ang ating mga nagtitinda. Kailangan maintindihan nila na bagamat sila ay nagbibigay ng ginhawa ngayong tag-araw. Sabi nga, palamig sa palamig. Tama, napakabuti niya. Nung bata tayo, pagkatapos mo mag-basketball sa kalye, iinom ka eh. Oh. So, habang sila ay nagbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan, siguraduhin nila na nakapaghuhugas sila ng kamay, na ang kanilang ibinebenta ay malinis, maayos, at napoproteksyonan nila ang kanilang mga paninda mula sa mga ibang mamimili rin naman na maaring may sakit. Kasi kung laging nakabukas o expose ang mga inumin at may bumibili, umuubo, maaring doon galing eh. Di ba nung dati sa may COVID sinasabi, pag umuubo ka, dapat nakaganon. Una, para hindi sa kamay mo yung ubo, dahil kapag gadyan na yung ubo, pag lahat ng hahawakan mo, lahat ng laway mo na napunta sa kamay mo, pag bukas mo ng pinto, nailipat na ron. Sa pera na kinuha mo pambayad sa manininda, nandun na rin ang bakterya. At dyan magsasalin-salin yan. So yung training tungkol dyan, pangalawa yung environmental sanitation, kung saan ka nagtitinda, siguraduhin natin na malinis. Ang training noon, LGU yun, ano? Maaring sa LG, sa barangay. Sa barangay. Yung mga nagtitinda ay tatanong nila, ikaw ba ay may tubig dyan para maglinis ka ng mabuti? May paraan ba para maproteksyonan mo ang iyong mga paninda sa mga naglalakad na maaring may ubo, yung may pantakip ka ba? Kasi kung minsan, expose eh. No, so, ilan yon sa mga pwede natin gawin. At pangatlo, yung public awareness na kapag halimbawa, ikaw nga ay mayroong sakit, hindi mo dapat ine-expose yung paninda ng ibang tao sa sarili mong sakit. Huwag ka nang bumili. Bumili ka na. Kaso ingatan mo, mag-mask ka. Mag-ingat ka. No? Okay. At yung kamay mo rin na pangbayad mo, ay wag naman na naubuhan mo. Ako, medyo nagulat ako sa 12 sample na ginawa ninyo, 100% ay nagpositibo sa bakterya. Opo. At ang nakakagimbal din po dito, bukod po sa bacteria, may resistance genes po. Ang tawag po dito ay yung pwede pong mai-transfer ng madalian sa ibang tao ng pagkakataon na ito. Anong ibig sabihin ng resistance? Yung nakita nyong bakterya Ay, sa 12 palamig sa palamig, ay yung bakteryang yon na kapag ka napunta sa tao, parang mayroong may bit-bit po may na bit-bit genes na resistant na po. Resistant na. Yes po. Medyo technical ho yun. Ang ibig sabihin noon, usually ang bakterya pwedeng puksain ng antibiotic ng kung ano man ang ibibigay. Tumpak po. You're saying itong bakterya na nakuha mula sa palamig sa palamig ay magbakterya na kapag pumasok sa inyong katawan, mahirap nang puksain ng antibiotic. Ng ordinaryong antibiotic. Opo. Yeah. Meron pa po akong idadagdag. Kadalasan po kumakain tayo ng mga prutas na hindi po natin hinuhugasan. Prutas. Yun po, apple. Yung mabalatla po, hindi na po natin binabalatan. Ay, sa probinsya. Pinupunasan lang natin eh. Yes, exactly. Sa tela natin, sa damit natin eh. Yes. Tapos kakainin natin. Oh. Dito po ay may nakita rin po tayong presensya po. Presence ng AMR po. Alright. Sabi rito ni Tere Atienza, yung mga fishball kaya na sinasawsaw sa sauce ng vendor, may bakterya din. Dati, mahilig kami sa fishball ng vendor. Ang sarap ng sauce niya. Masarap gayahin. Safe kaya? Nako po, malaki pong bagay yung mga sauce na paggawa po ng sauce para sa mga fishball po. So ito po ay kung hindi po maayos ang preparasyon at pag-iimbak, ay posible pong mamugad ang mga iba't ibang klase ng bakterya.
Akala ko, sabi naman ni 2685, akala ko magiging malakas ang immunity mo pag lagi kang exposed sa bakterya. Ano ito? Akala po rin natin ay kayang-kaya ng katawan natin pagka kumain tayo. Dahil Sa probinsya, kaya may namang paniniwala labanan kami ganyan nung bata pa kami. Ganito ka example. From 73 to 1979, ako ay naglalakad about 3 kilometers from Liblib na Pook of Sitio Bungleo, San Jose, to our San Jose Central School. Umuulan. Yung iba nagkakasakit. Kami hindi eh. Dahon lang ng saging. Siyempre nauulanan ka pa rin, pero hindi ako nagkakasakit. Iniisip ko, dahil madalas kaming na-expose ako doon sa ulan na yon, may resistant na ako. So ito yung theory ng ating nanonood ngayon. Kapag lagi kang na-expose sa bacteria, lalakas na ang immune system mo. Ano ang sabi ng scientific community? Ang problema po ay hindi po habang panahon malakas po ang immune system natin. Tama. May mga pagkakataon po na Hindi forever na bata ka. Yes po, totoo po yun. Na lagi kang may exercise. Yes. Alright, understood. Alright, si Dr. Grace Padilla, ang City Health Officer, siya ho ang namumuno ng Manila Health Department, nasa kabilang linya natin. Dr. Grace, magandang umaga sa iyo. Hi, good morning, Chancellor Mike and Dr. Dairit and Sir Chief Cesar. Congratulations muna po. At mga nanonood po ng inyong programa, good morning po sa inyo lahat. I'm sure alam nyo yung topic namin. Ano ang gagawin ng Manila City Hall dito ho? Yes, we are very grateful sa UPPGH Public Health College of Public Health kasi they are able to share the result of this 2024 project or research po nila sa amin, and we as part of the Manila Health Department ay once na nakita ko po or na forward po sa akin ni Chancellor ang result, we were able to plan. We do have the Division of Sanitation in the Manila Health Department led by Engineer Taguba, and we planned for how to mitigate or how to recheck this project, and one of our plan is to immediate risk control. So ito po ay pupuntahan po namin uli ang 12 sites na nasama sa study, and we will be reconducting again the inspection of this sa malamig stall and in high risk area. Of course, Tondo is one of our high risk area, and i-call po namin ang attention ng ating mga vendors doon na kailangan ang ginagamit po nilang tubig ay potable or safe pong gamitin. Number 2 plan is to enforce water and ice safety. Nakita po natin pati po yung yelo ay pwedeng doon namumuhay or nandoon yung mga bacteria, and require vendors to use certified potable water and approved ice supplier. Hindi lang yung basta-basta. Mandate proof of certification during the inspection. So, full force po yung mga sanitary inspector natin na pupunta dun sa, not only to that site, no? Because we do have sanitary inspector to the 6th district of Manila. And another plan, vendor sanitation training. Yung sinabi nga ni Chancellor kanina na dapat ma-inculcate natin sa mga vendors yung proper hygiene, and of course may certification kaming ibibigay sa kanila para ma-uplift naman or ma-motivate sila na gawin yung mga tamang hygiene procedure. Roll out mandatory short courses of hygiene. Tutulungan po kami ng UPPGH on hand washing, safe food handling, and clean containers. How to clean our containers, and then issuance of the health sanitation certificates and renewal yearly. Next plan is to make a stronger licensing system. Make business partners, or sila po kasi talaga ang meron po kaming binibigay na sanitary permit, and on top of that, nagsasubmit po sila sa amin ng water potability
or certificate. Yon po ay tinetest sa ating public health lab. So, ang Manila po kasi, ang Manila, tayo po yung unang-unang may water analysis laboratory. Nandun po siya sa public health, sa May Kirikada. And kasi mga vendors po ito, no? So, for vendors, siguro ipapa-approve ko lang kay Mayor na i-free na natin yung mga vendors para makakuha sila para matest nila or matest namin. Kasi wala na rin silang oras pumunta dun sa public health lab. Kami na lang po magsasampling sa kanila and free of charge. Routine microbiological monitoring, ito yung sinabi ni Dr. Dairit, we need to partner with the universities or we have our own public health lab to regularly test the beverages, water, and surfaces. And focus not just on the bacteria presence but also dun sa antimicrobial resistance na nangyayari. So, sila na po, yung bacteria na po ang nagiging resistant. No? So, immunity, yung sinasabi immunity, wala po tayo. No? Kasi parang hindi naman lagi tayo ay immune sa mga diseases. We are so vulnerable, especially in this area. Next is public awareness campaign. So, ginagawa naman po ito ng ating health education promotion unit. We educate consumers of the risk of contaminated and how to identify safer vendors. Hindi lang po yun, kailangan ma-encourage din sila na mag-report ng mga katabi nila na nagkakaroon ng unsanitary practices. For example, naghuhugas lang sa baba, ng kamay, ganyan, not using a clean water. Next is the infrastructure support. Provide access to a clean water station. Baka maglagay po tayo ng clean water station and proper waste disposal para dun sa health nila. We also plan to have standard kits for these small vendors. Okay. And lastly, data-driven enforcement. May yung contamination hotspots, kailangan pong ma-report sa amin agad so that we can do some action and prioritize inspection. So, ayan po ang aking mga plano at yung Division of Sanitation because this is a very alarming and high-risk na public health concern ng Manila. Thank you po. Okay, very comprehensive. Para ako nakikinig ng thesis. Alright, maraming salamat Dr. Grace. Comment doon sa reaction, recommendations and plan of actions ng MHD. Chancellor Mike. Oo, talaga namang napakaganda ng mga binanggit ni Dr. Padilla. At yan ay bunga ng talagang pagtutulungan ng UP Manila at ng city government. So ang aming mga findings, agad namin na ipararating sa mga kinaukulan at isa sa pinakamagandang partner talaga namin ang City of Manila.